Lunes na naman pala ay nako, parang hindi na naman naramdaman ni ate girl yung pagdaharang Sabado at Linggo dahil parang hinipa na naman. Malalaman ko talaga na Lunes kapag ganyan nga yung kilusan ni Iya na para bang nabitin siya sa Sabado at Linggo na nagdaan. Grabe talaga yung antok ng batang yan, patatlong gising ko na nga yan sa kanya, kompleto namang 8 hours yung tulog niya. Wala tayong magagawa dahil kahit ako ay bitin na bitin din sa nagdaang Sabado at Linggo. Naisip nga ako kung kasama ba talaga yung Sabado at Linggo sa kalendaryo dahil parang napapadaan lang siya tapos nagpapapansin ganun. Balik tayo sa ganap ng babae na yan ngayong Lunes. Sabi ko naman sa inyo, walang dumaang Sabado at Linggo dahil tingnan nyo ngayong pangalang magpaplansya yan siya. Naman talaga nagagahol yan siya sa oras dahil nasa sa kanya din naman magpaplansya lang siya kapag papasok na yung anak niya. Pero kung magplansya ayan, nagpunta ako ng kusina para nga magluto na ng ibabalot ni Iya. Islang naman na prito yung Shanghai kaya ayan, inaasikaso ko na nga yung buhok ni Iya. Ang grade 5 si Iya, hindi ko na nga yan mauto sa ponytail. Ngayon nga mas gusto na lang niyan yung lugay tapos naka-headband. Dati nga ay nako, tad-tad talaga sa ipit yung buhok niya. Napakadami ko nga nilalagay na ipit sa buhok niya, mga 154. Huy, napakadami naman yun. Talaga iba't iba pa nga yung hairstyle ng pagpapasok yan siya. O malalang pass forward daw mga ate ko dahil nako, nagising kami ng daddy mag-aalas 12 na ng tanghali, kaloka. Galis kasi ni Ian ng bahay ay natulog nga ulit ako sa tabi ng inyong daddy isko. Sabi ko naman sa inyo, kulang na kulang yan nagdaang Sabado at Linggo sa pahinga ko. Kulang na kulang talaga yung pahinga ng babae na yan. Pero nung bumalik ako sa pagkakatulog ng umaga at tanghali na nga ako gumising ay nako, na full charge naman talaga yung babae na yan. Sipag na naman siyang kumilos dyan sa aesthetic niyang kusina. E tinimplahan ko nga lang ang inyong daddy isko ng kape at ayan, nagligpit na nga ako. Yo, kasi talaga natatambakan ng ligpitin dyan pero minsan inaabot ng katamadan kaya ayan, natatambakan talaga yan siya ng ligpitin. Kapag gabi mga ate ko pagkatapos kumain ay hindi na nga nakakapagligpit at diretso pahinga na para bang napagod siya sa paglamon kaya kailangan niya ng mamahinga. Hindi rin naman nagtatagal yung hugasin dahil pagising ko naman kinabukasan ay hinuhugasan ko din. Ayan, after ko nga magligpit ayan at nag-prepare na nga ako, nagluto na nga ako ng uulamin namin ng daddy. Sabi ko nga sa inyo mag-aalas 12 na ng tanghali at iyon talaga yung oras ng kain namin. Today's ulam, meron nga kaming lumpiang toge at yung nirihit ko nga na tinolang manok. Inama ko na nga din yung nag-iisang embutido sa rep dahil nako, wala na siyang kaibigan doon at mukhang nalulungkot siya. Huy! Hapon nga nakasama sa vlog natin na nag-prepare nga ako na ipambabao ni daddy pero nako, nawalan nga sila ng pasok at nasayang lang talaga yung effort ng babae na yan sa paghahanda. Okay naman sa akin yung nawalan ng pasok si daddy sa trabaho dahil nakapahinga-pahinga nga yung katawan niya. Sabi ko nga sa inyo, kahit rest day niya ay pumapasok nga yan siya na para bang 10 yung anak niya ay nag-iisa lang naman. Loloko ko pa nga yan siya kagabi na ikalma niya yung sarili niya dahil baka mawalan siya ng malay dahil nawalan nga sila ng pasok. Oh, hindi pa ako maluho sa lagay na yan. Paano pa kaya pag naging maluhong asawa ko? Baka 3 trabaho na yung pasukan na. Sobrang sipag pumasok ay kahit sa akin ay araw-araw yang siyang pumapasok. Huy, hindi. Siya hanggang dyan na nga lang yung kaganapan ni ate girl sa araw na to. I-follow nyo na lang yan siya para sa mga next mini vlog. Bye!